screen at ayon sa kagandang loob ng Diyos, sa akin inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ay nagpapatuloy na nagpapatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ng bawat nagtatayo sapagkat wala nang ibang pundasyon maaaring ilagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Jesucristo. Amen po, purihin mga kapatid at kamay mo sa ang katabi mo, sabihin mo sa kanya, magpakatatag ka. Ang pamagat ng ating topic this morning, Jesus is the solid foundation of life. Amen po? Dito na po tayo mga kapatid. Dito na po tayo para ibig sabihin niya, si Jesus lamang po ang matibay na pundasyon ng ating buhay. Amen po? Wala nang ibang pundasyon sa buhay natin ito kasi wala tayong ibang sasandalan na matibay kundi ang ating Diyos na buhay na. Ang asawa mo, marupok yan mga kapatid, kamag-anak mo, kahit na sinong tao dito sa mundo, marupok po yan. Pero ang Diyos ay matibay na ating sandigan. Sabi nga, mga sa kanta, si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Totoo po yan, amen? Kaya yung ating pananampalataya ay nakatayo sa bato. Upon this rock, I will build my church. Ang ibig lang sabihin mga kapatid, yung rock na yan, yun yung pundasyon ng ating panulukan. Diyan po tayo tutugtog para hindi po tayo mabuwal. Ang daming pagsubok, ang daming problema, yung nangyayari sa bansa po natin, sinabi nga, tumakas po lahat ang bilihin. Amen? Pero huwag tayong papayag na hindi tayo kakain kasi anak tayo ng Diyos na buhay. Ang Diyos natin ay buhay. Amen? Ano sabi niya? God always provide our needs. Amen? According to His riches and glory. Gano'n man kakakayaman mga kapatid, yan lahat ay mawawala. Pero yung yaman na binigay sa inyo ng Diyos ay hindi mawawala. Kaya sabi ni Elder Jane kanina, hali kayo lahat. Sabi niya, bumili yung walang salapi dito. Lahat libre sa Panginoon. Kasi wala kang pinundar dito, wala kang ginugol dito mga kapatid, at wala kang hinasik po dito, pero kumakain ka. Pinapakain ka ng ating Diyos na buhay dahil anak ka ng Diyos. Amen? Lahat ng naghalak ng Diyos magsabing amen. Amen. O yan. Amen po, yung pagiging anak ng Diyos na lang, be proud ka na mga kapatid. Kasi sino ka ba, kapatid, para tawagin ng anak ng Diyos? Yung kanta kanina, hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil sa sukdulang biyaya ng Panginoon, ginawa tayo karapat-dapat. Amen po? Maliwanag po. Jesus is the solid foundation. Punta po tayo sa ating binasa. Katulad po dito, inantulad po yung isang tao na nagplano na magpatayo ng gusali. Literal. Amen. Pero dito mga i-transport natin sa spiritual. Kaya sabi niya po dito, ayon sa kagandang loob ng Diyos, sa akin inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Ang ibig lang sabihin mga kapatid, pinili ka ng Diyos. Amen. Pinili ka ng Diyos mga kapatid na maging matibay na pundasyon yung mga makikinig. Kagaya din po namin mga kapatid. Kaya sabi nga, pupunta po kayo dito kasi may nakukuha po tayo. Tumitibay yung ating pananampalataya. Lumalakas yung ating pananampalataya. Dito po tayo nagpapatuloy mga kapatid. Kahit may gera sa ibang bansa, kahit tumataas po yung bilihin, alam natin na hindi tayo iiwan ng pababayaan ng Panginoon kasi pangako ng Diyos po yan. Amen po, kaya huwag kayong mabahala kapatid. Sa mabuhay, sa mamatay, sa Diyos po tayo. Dahil po natin, pag namatay po tayo, mayroon tayong buhay na darating na galing sa Panginoon. Kaya tayo magpatuloy lang po, in-encourage ko kayo kahit anong mangyari. Mawala ng lahat, wag lang si Lord sa buhay natin. Kalimutan mo ng lahat, wag lang si Lord sa buhay natin. Amen po? Kaya tayo, wag natin ipagpalit ang Diyos sa anumang bagay dito sa mundo. Kasi ang Diyos natin, He is the source of our life. Amen. Siya lahat, mga kapatid, na nagbibigay lahat ng ating pangailangan. Alalahanin mo, wala ka sa kinatatayuan mo ngayon, wala ka ngayon sa buhay mo kung walang Diyos na buhay. Kasi ang buhay ay hinamlamat po sa Panginoon. Kaya wala tayong ibang gawin kundi sasandal tayo sa pundasyon na yan. Yung pundasyon na hindi magigiba para maging sigurado tayo dumating man ang bagyo sa buhay, dumating man ang pagsubok, problema, unos sa buhay, hindi ka magigiba kasi nakatayo ka sa pundasyon na matibay. Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Amen?
Huwag mong sasandalan ang pera mo, huwag mong sasandalan ang profesyon mo, huwag mong sasandalan ang kayamanan mo, huwag mong sasandalan ang kaibigan mo, kapatid mo, asawa mo, pamilya mo. Ang piling sandalan mo lang ngayon sa oras na ito, ang Diyos, kasi hindi po siya nagigiba. Tatandaan niyo po yan, mga kapatid. Tingnan niyo po, sa Amerika, sa Iran, ang yayamang mga bansa po yan. Pero ngayon, tingnan niyo po ang kaguluhan na nangyayari. Yung mga mayayaman, mga malalaking gusali, nawawala po lahat yan. Kaya walang matitira, sabi nga ng Panginoon, heaven and earth shall pass away, but the word of God shall remain forever. Sabi nga sa Isaiah, ano sabi niya, huwag niyong gugulin yung salapi na hindi naman nakakabusog. Huwag niyong gugulin yung salapi na hindi nagbibigay ng kasiyahan, kundi ito po yung pinakamasarap na pagkain. Ang pagkain, walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Kaya ang ibang sabihin, walang kundi isipin, araw at gabi, meditate the word day and night, at matitikman mo ang pinakamasarap na pagkain, yung salita ng Panginoon. Amen po? Kaya sabi niya, sapagkat